And eto guys, may mga opportunities na dadating sa inyo. Pero guys, dapat ready kayo, no? Kasi yung mga opportunities na yun guys, yun yung mga sagot sa dasal nyo. If nagdadasal kayo, may minamanifest kayo. Yung mga opportunities na yan, yung mga sagot sa dasal nyo. Pero kung hindi kayo ready, lalampas lang itong opportunities na to guys. Kumbaga, dadaan lang siya and mawawala lang siya ang parang bula. Kaya dapat palagi kayong ready kasi you'll never know when the universe is going to answer your prayers, guys. Hello guys, hello mga kapiksi. Happy New Year, Happy 2026 sa inyong lahat, Aquarius. Ang reading natin for tonight, titingnan natin yung energies nyo para sa nalalapit na bagong taon. Pagpasok ng bagong taon, guys. Okay? So, kung ano na lang yung makaresonate sa inyo, guys, take that message. Iba-iba kayo ng mensahe, mga kapiksi, kasi iba-iba kayo ng sitwasyon. Unahin natin tong deck na to, guys. Ito yung mga angel messages para sa inyo. So, ito guys, mayroong mga bagay na hindi para sa inyo talaga guys, no? Kaya siguro, for some of you, even if you're trying to manifest hard this 2025, meron talaga mga bagay na hindi nangyari, hindi umukol para sa inyo. Ibig sabihin, hindi talaga siya para sa inyo. Pero wag kayo mag-alala guys, kasi may dadating na bago. So, ang nakikita natin dito guys, is may mga inaalis si universe sa buhay nyo, no? Para bigyan ng space sa buhay nyo yung mga something na deserve nyo. So, itong mga not for you, guys, yan yung mga inaalis sa inyo ni universe. And then, bibigyan nyo ng space sa buhay mo ngayong bagong taon yung mga something na deserve mo. Tao, bagay, sitwasyon, whatever it is, kung ano yung desire ng puso nyo. So, you just have to patiently wait. Mga kapiksi, kailangan nyo lang mag-antay. And kailangan nyong magtiwala, no? Trust the universe. Trust the divine. Huwag kayong maging atat, mga kapiksi. Ipagkakaloob din sa inyo yung para sa inyo talaga. Okay? And bago pumasok ang bagong taon, guys, mag-cleanse, maglinis, no? Even sa space nyo, guys, diba? I'm not sure if tradition sa bahay nyo yung nag-general cleaning every year, mga kapiksi. Yeah. So, gawin nyo, guys, para maalwan. Dapat naman araw-araw naglilinis tayo, diba? Pero kung masyado nang alam yon, maraming talaga general cleaning, no? Meron ng mga services ngayon, cleaning services, di ba? Kung ayaw nyo maglinis, wala kayong time or panahon, pwede kayong mag-acquire ng mga ganong klaseng service. Sila na yung maglilinis ng buong bahay nyo para sa inyo, para talagang malinis. Importante yan, guys, no? And mag-cleanse din kayo, guys. Hindi lang linis, pero kailangan mag-cleanse din kayo ng bahay nyo and mag-cleanse din kayo ng sarili nyo, guys, para mataboy yung mga kanigahan sa buhay nyo. At saka positive lang yung ma-attract nyo, guys, no? Kumbaga, cleanse kung cleanse, mga kapiksi, no? So, itaboy yung mga negative, itaboy yung mga malas, and simulan yung attract yung mga positive and yung mga magaganda sa buhay nyo, Aquarius. Alright? So, yan yung message para sa inyo, guys. So, shuffle natin to. Hanapin natin yung energy ng Aquarius. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex reverse breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. And sa mga naghahanap guys, ang pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventurine tsaka citrine yung recommended ko sa inyo guys, may makikita kayong mga link sa description box. So, latag natin yung spread nyo. Available na yung 2026 kapalaran nyo guys. So, kung di nyo pa napapanood, punta na lang kayo sa homepage natin mga kapixie. So, meron ditong presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you guys, may mga ganyang element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart. So, ang nakikita lang natin dito guys na negative is for some of you guys maaring meron kayong na-experience na anxiety or konting stress guys, no? Konting stress, konting anxiety. Ito dahil sa pag-overthink naman guys. Kaya wag kayo masyadong mag-overthink kasi sabi ko nga sa inyo, yung stress, yung anxiety, nagiging balakid yan guys sa pagpasok ng mga blessings sa buhay natin. So kung ayaw nyong mablock yung mga blessings sa buhay nyo, huwag kayo masyadong ma-stress mga kapigsi. So makakatulong yung cleansing sa inyo guys, kaya kayo pinagki-cleanse. Tsaka yung meditation mga kapigsi, mayroon tayong Tagalog guided meditation pampawala ng stress and anxiety. Available yan sa channel natin guys. So kung na-stress kayo, pwede nyo pakinggan yon para gumaan yung isip nyo, para magaan din yung pagpasok ng bagong taon sa inyo mga kapixi. Okay? Alright, sa pag-ibig guys, maaari may kumatok na bagong pag-ibig sa inyo ngayong bagong taon. Pero yung iba sa inyo guys, parang tinitimbang nyo pa kung ready na ba kayo dito sa love connection na to. At saka guys, kasi parang mas priority nyo ngayon yung yung pera. Yung trabaho. Yung pinagkakakitaan guys, parang gusto nyo munang mag-focus sa mga career nyo, gusto nyo ng peace of mind mga kapixi. So parang gusto nyo muna mag-focus sa career, mag-focus sa kabuhayan, and parang tsaka nyo na iintindihin yung love life kapag fully ready na kayo. Kasi for some of you guys, parang feeling ko hindi pa kayo ready right now. Mas priority nyo yung kaperahan. And okay lang yan guys, mas okay naman talaga na pumasok kayo sa love life na ready, no? Hindi yung landi-landi lang tapos wala naman palang pang date, 'di ba? So dapat kailangan nyo ring sustentuhan yung relationship nyo mga kapixi. And eto guys, may mga opportunities na dadating sa inyo, pero guys dapat ready kayo, no? Kasi yung mga opportunities na yun guys, yun yung mga sagot sa dasal nyo. If nagdadasal kayo, may manifest kayo. Yung mga opportunities na yan, yung mga sagot sa dasal nyo. Pero, kung hindi kayo ready, lalampas lang itong opportunities na to guys. Kumbaga, dadaan lang siya and mawawala lang siya ang parang bula. Kaya dapat palagi kayong ready kasi you'll never know when the universe is going to answer your prayers guys. And kapag dumating yan, baka lumampas lang sa inyo, maiwanan lang kayo. Parang trend lang, di ba? Kung sumasakay kayo ng mga MRT, LRT, di ba? Nandun kayo sa station, may dumaan. Pag hindi kayo nakasakay agad, maiwan kayo ng tren, mag-abang na naman kayo ng panibagong tren. So, parang ganyan yung analogy. May dadating na opportunity sa inyo, pag hindi kayo handa, lalampas lang ito sa inyo. So, sayang naman. Kaya make sure na ready kayo palagi guys, okay? Alright. So, what else mga kapixi? Ito, nararamdaman din natin na kung kayo ay may mga negosyo guys, merong collaboration na maaaring maganap mga kapixi, no? Pag sinabing collaboration guys, you will work with other people para lumago yung mga negosyo nyo, gumanda yung kita, mag-expand, ganyan. Maaasahan nyo yung ibang tao. Parang meron magpo-promote sa inyo, especially now guys, i-utilize nyo ng maayos yung social media. Pag marami kayong mga followers, ganyan. Or kung may negosyo kayo, parang for me, as of now, importante na may SOCMED accounts din yung mga business nyo
para mabigyan kayo ng mga positive reviews and maka-attract kayo ng more clients kasi nasa digital age na tayo guys, nasa digital era na tayo, no? Yung mga henerasyon ngayon, pinanganak sila na may mga Facebook na di ba? So and younger generations now, di ba, they rely solely on social media. So makakatulong sa inyo yan mga kapiksi para mag-boom, lumago yung negosyo nyo guys. So partnerships will definitely help you, especially sa mga business. Yung iba sa inyo guys, if you are parang freelancer, naghahanap ng trabaho, feeling ko din guys, sa SOCMED din kayo makakahanap ng mga trabaho. Although syempre meron naman mga LinkedIn, JobStreet, di ba? Doon tayo naghahanap, nag-a-apply. Ano pa ba yung isa? Monster, hindi ko alam kung buhay pa yung Monster. Pero meron ding mga legit na sa social media na hiring. So, feeling ko yung iba sa inyo doon makakakita ng trabaho, guys. Okay? So, i-claim nyo na yan para sa mga naghahanap ng trabaho, mga kapiksi. So, shuffle natin to guys. Hanapin natin yung bunot lang tayo ng isa pang additional na message para sa inyo. Battle of the Blues, guys, take steps toward positive change. So, ito guys, no, paalala lang, mahirap magpaka-negative, mahirap ding magpaka-positive, mga kapiksi. Mahirap mabuhay ng nega, and mahirap din magpaka-positive, lalo na kung negative yung buhay mo, di ba? Kung parang buong buhay mo, negative yung na-experience mo. So, napakahirap magpaka-positive niyan, guys. But, ito yung difference kasi niyan. Kapag puro ka nega araw-araw, every single day, mga kapiksi, hindi magbabago yung buhay mo. Habang buhay na yan, nega. Negative na yung experience mo, kahirapan, problema, pagsubok. Kasi, nag-i-spiral ka na sa nega. Umiikot ka na sa nega. Okay? Pero, kung nagpapaka-positive ka, kahit negative yung experience mo, every single day, hindi, positive ako ngayon, hindi, positive ako ngayon, magpapaka-positive ako. Lilipas din yan, matatapos din yan, and you do it every single day, kahit na naninega yung nakikita mo, sinasampal sa'yo ng buhay mo, araw-araw, kahirapan, araw-araw, paghihirap, pero bumabangon ka, nagpapaka-positive ka. Eventually, guys, yung pagiging mag-positive mo, magpi-pay off yan, kasi matatabunan niya yung nega. Kumbaga parang wala akong demonstration ngayon, no? Papakita ko sana. Mapapalitan niya, kumbaga parang kunwari, baso, di ba? Ang baso mo, punong-puno ng kape. Tapos, yung kape, yun yung negative, kunwari, kasi maitim. Tapos, yung meron ka pa isang baso na tubig, clear water lang. Pag sinalin mo yun yung positive mo. Pag sinalin mo yung baso na may malinis na tubig dun sa isang baso na puro negative, puro kape, anong mangyayari? Lalabas yung negative, di ba? So, mawawala yon, mapupush out yung mga negative na yon sa physical reality mo hanggang sa maubos siya, tuluyang maubos, and then yung susunod, puro positive na kasi na-replace na yung tubig, na-replace na ng tubig yung kape na laman ng isang baso. Nagets nyo ba? Sana na-imagine nyo habang dinedetalye ko sa inyo. Pero wala kasi akong baso. Yun yung difference, guys, ng pagiging nega sa pagiging positive. So, start being positive right now as much as you can every single day, Aquarius, hanggang sa ma-experience nyo siya sa inyong physical reality, mga kapiksi. It takes time. It may take time. Depende kung gaano kayo ka-focus, ka-disiplinado. But one thing is for sure, your thoughts today will be your life tomorrow or in the future. Alright? Okay. So, yeah. Yan ang message sa inyo, guys. Comment down below. If naka-resonate kayo, i-main-main nyo na yung mga positive dito, guys. Happy New Year! Happy 2026 sa inyong lahat, mga kapiksi. Ito yung inyong 2026 kapalaran. At, sorry guys, abangan nyo yung subliminal natin, pampaswerte sa 2026. Ilo-launch ko ng December 31, 8 PM dito sa channel natin. Okay?
Thank you for liking, sharing, and subscribing. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.